Goal natin dito is to help subscribers, credit card holders, and subscribers of this channel na maging responsible sa pag-manage ng kanilang mga credit card. May mga subscribers kasi tayo, I received their messages through Facebook Messenger na nagsisisi sila sa pagkuha ng credit card. Ito, napaka-importante lang na bagay na gusto kong i-share sa inyo. May mga subscribers kasi tayo, I received their messages through Facebook Messenger na nagsisisi sila sa pagkuha ng credit card. Dahil may mga fees and charges na hindi ine-expect, lalo na kapag na-miss out mo yung due date mo, therefore, may penalty or may additional charge ka na doon kasi nga hindi mo siya nabayaran on time. So, late payment fee. May late payment fee ka na, lalo-lalo na kapag yung credit card mo is may mga ganong fees to pay. Kasi may mga credit cards naman, as what I'm saying most of the time, may mga credit cards naman na walang late payment fee. Like si PNB Zelle Mastercard and si Citi Simplicity. So yun yung mga credit cards na walang late payment fees. Pero most of the credit cards that we really are enjoying, nagko-collect talaga ng late payment fee. Ngayon, kapag hindi mo nabayaran talaga yung bill mo for this month, masasali na siya sa susunod mong SOA. I would just like to share something. Meron kasi tayong subscriber last year na nag-PM sa akin at shinare yung kanyang joy and gratitude kasi na-approve siya sa East West credit card. And sobrang tuwa naman ako kasi parang claim niya na yung mga napanood niya na videos natin ang nakatulong sa kanya to somehow have the courage na mag-apply for a credit card and eventually na-approve nga siya. And then yung mga sumunod na PM niya sa Messenger, nagpapasalamat pa rin kasi parang yung mga videos natin ang naging guide niya sa pag-manage ng kanyang credit card, which is tuwang-tuwa naman ako kasi ang aspiration natin or ang goal natin dito is to help subscribers, credit card holders, and subscribers of this channel na maging responsible sa pag-manage ng kanilang mga credit card. Kaya nga, yung mga experiences ko, I share with you, and even the knowledge and information that we have, apparently, sinashare ko sa inyo kasi I want every one of us, not just you but me, to grow being a responsible credit card holder. Ngayon, a year after, nag-message ulit yung subscriber natin, and then medyo yung message niya may konting parang, I don't know how to say it, pero parang medyo sinisisi niya ako. Parang yun ang feeling ko. Kasi sabi niya, sana hindi na lang ako nag-apply ng credit card, sana hindi na lang din sana ako nanood ng mga videos na nag-encourage sa akin to apply for a credit card. Kasi ang dami palang babayaran sa credit card na yan. Parang ganun, tas period. Tas wala na siyang ibang explanation pa. So, I tried to respond and then sabi ko, anong nangyari? I asked, anong nangyari? So, may PM siya sa Messenger tapos nag-comment siya kasi sa YouTube. And nauna kong nabasa yung sa YouTube. So, binalikan ko sa Messenger. Sabi ko, what happened? Yung tinanong ko doon sa YouTube, tinanong ko sa PM, what happened? Bakit nagsisisi ka na? So, doon ko nakita, nasin niya yung message, pero hindi na siya nag-reply. So, walang explanation. Una-una po, I would just like to tell every one of you na the goal of this channel, yun na nga, uulitin ko lang, is to help every one of us become responsible credit card holder. So, yung kasing claim niya na ang dami palang babayaran sa credit card. So, tinanong ko yung sarili ko. I said, ano ba yung mga sinasabi niya na maraming babayaran sa credit card? Kasi wala ka naman talagang
madaming babayaran sa credit card, kundi basically yung annual fee. Kung ang credit card mo ay may annual fee. Kasi kapag ang credit card mo walang AF katulad ng PNB Zelle Mastercard, or kung naka-avail ka or kung na-approve ka sa Citi Simplicity before ni Citibank, those are credit cards na talagang pangmasa kasi wala siyang annual fee, wala siyang late payment fee, wala siyang cash advance fee, so overspending limit fee, etc. Wala siyang mga ganon. Pero kapag ang credit card mo naman talagang may mga fees to collect or to charge, especially the annual fee, you cannot evade. Pero obviously, yun lang naman talaga yung medyo malaki siguro na babayaran natin sa ating mga credit card kung yan ay may annual fee. Kasi of course, obviously, you are using the credit card's benefits and services. Therefore, kailangan nating magbayad ng membership fee or ng annual fee. Negosyo yan hindi libre. So ngayon, balik tayo doon. Kapag may AF ang credit card mo, unang babayaran mo annual fee. Wala namang additional na charge ang bangko or ang credit card. Nagkakaroon lang ng mga fees to pay kung na-late ka sa payment mo. Doon mag-a-accrue ng mga additional fees, penalties. Naiipon yon. Cash advance man yan, or siguro ginamit mo yung credit limit mo to purchase items, nag-shopping ka and all that. Once you didn't pay your bills, pagdating ng SOA, kasi after the statement date, meron namang palugit yung credit card na binibigay sa atin 21 to 25 days bago mag-due date. So we have enough time para magbayad. Siguro may mga credit card bills siya na na-miss out yung payment, ibig kong sabihin. Kaya naipon yung mga penalties niya. So ngayon parang sinasabi na niya na ang dami na niyang babayaran. Kasi eventually, ang babayaran mo lang naman talaga is yung credit limit na nagamit mo and the annual fee. Kapag on time ka magbayad, walang penalties, walang additional interest. Ngayon, kapag nag-loan ka, doon, may interest kasi may patong yon. Pero, katulad ng sinasabi ko kanina, it's always minimal. Minimal pa din, no? Compared dun sa mga inuutangan nating lending institution, private lending institution, mga ganyan. So, sorry na lang no na hindi siguro niya na-manage ng maigi. So, obviously, apparently, again, this is a reiteration to always manage our credit card properly. Huwag tayong ma-overwhelmed. Huwag nating isipin na yung credit limit na pinahiram ni bangko is sarili nating pera. It is our obligation to pay whatever amount we were able to spend from our credit limit para hindi tayo magka-problema in the future. So yun lang, maraming salamat po. Sana may aral naman talaga ngayon ang video natin to all of you. And sa mga nag-subscribe lately, thank you so much. Sa nag-share ng ating mga videos, thank you so much. And I'm always encouraging you to like and share, especially etong videos natin sa mga kaibigan nyo, sa Facebook and all that, para makatulong naman tayo sa iba somehow. So thank you so much. And whatever situation of life you are in, so kahit anong klaseng problema meron ka, remember that life is beautiful always because God is so good. Bye everyone!